Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Benji. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Lanao. Dakong hapon na mga sandaling yun. Nang lakbayin ng binatang si Benji ang kahabaan ng daan papunta sa Bukirin. Salukuyang nagaani ang tiyuhin doon. Susubukang makahingi ng panghapunan. Hindi pa nakakarating sa taniman, natigilan si Benji. Nang muli na namang makita ang isang malaking anino. Hindi man malinaw ang itsura. Alam niyang tao ito dahil sa hubog. Nakaupo sa ibabaw ng nakatambak na dayami. Binaliwala lamang dahil malapit nang lumubog ang araw. Kinakailangang makarating sa Bukirin upang maabutan ang tiyuhin. Pagkarating doon, may nakatabing ani para sa kanya. Alam ng tiyuhin ang antas ng pamumuhay ng pamangkin, kaya't kahit papano ay tumutulong din ito. Benji, pagpasensyahan mo na kung mangilan-ngilan lamang ito ha. Kailangan kasing ibenta ang mga naani para sa gastusin doon sa pinsan mong magkokolehiyo sa susunod na pasukan. May nakabalot na ring ulam dyan. Pagkasyahin nyo na lang. Bitbitin mo rin pala itong sulo para may ilaw ka sa daan. Siya nga pala, kung sakaling may mapansin kang kung ano-ano sa tabi, huwag mo nang balingan ha. Diretso lamang sa paglalakad. Wika ni Tio Hernan. Marahang tumango ang binata. Isinaisip ang sinabi ng tiyuhin. Ngunit sadyang mapaglaro ang pagkakataon. Muli na naman niyang nakita ang isang malaking anino ng tao. Sa puntong yon, nasa tabi naman ito ng daan. Natigilan sa paghakbang ang binata. Naguguluhan kung magpapatuloy o babalik sa Bukirin. Nakaramdam na din ito ng takot dahil sa presensyang hatid ng elemento. Hanggang sa tuluyan niyang nakita ang nilalang. Ang tangkad nito ay halos nasa 10 talampakan. Malaki ang pangangatawan nito na maihahalin tulad sa tao. At sa kabayo naman ang binti at ang ulo ng elemento. Sumasayad din sa lupa ang napakahabang itim na buhok. Ngunit kapansin-pansin ang gintong hibla ng buhok sa gitna ng ulo. Malaki ang ilong, malalaki ang mga kamay. Ngunit kalmado lamang ang mga mata at walang pinapahiwatig na panganib. Hanggang sa biglang napaigtad ang binata. Nang biglang magsalita ang elemento. Kumusta kaibigan? Huwag kang matakot. Isa kong uri ng engkanto na tinatawag niyong tikbalang. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Sandro. Matagal na panahon na kitang pinagmamasdan. Ang kaso masyado kang mailap. Palagi mo kong iniiwasan. Kung hindi kita haharangin ngayon, wala pa ding mangyayari. Wika ng tikbalang. Pasimple pang sinampal ng binata ang sariling pisngi upang kumpirmahin kung nananaginip. Ngunit nang muling tignan ng kinalalagyan ng elemento, naroon pa din ito. Kahit sabihing kaibigan siya, walang tiwala si Benji dahil nangingibabaw ang takot ng mga sandaling yun. Walang pasabing kumaripas ito ng takbo palayo. Habol ang hininga pagdating sa tahanan. Pilit nitong kinalimutan ang naging engkwentro sa nilalang dahil naging abala din sa pag-asikaso ng sakiting lolo. Napansin na matanda ang pananahimik ng apo, kaya naman nagkusa na itong magtanong. Apo, ang lalim naman yata ng iniisip mo ha. Ano ba ang inaalala mo?
Bakit nanginginig ka? Halos magdikit ang dalawa mong kilay sa pagiging seryoso. May problema ka ba? Sabihin mo sa akin para dalawa tayong mamroblema. Wika ni Lolo Jimbo. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Benji ang pagsabi ng totoo. Lo, naniniwala ka po ba sa mga elemento ng kagaya ng tikbalang? Paano po pala kung may makaingkwentrong ganong klase ng nilalang yung isang tao? May masama po bang mangyayari? Tanong ni Benji. Sa katunayan, edad 12 nagsimula ang pagpapakita ng mga elemento sa kanya. Magpas sa hanggang ngayon na 16 anyos na ito. Noong una saglitang pagpaparamdam lamang ngunit ngayon, halos abutin na ng ilang minuto. Kanina pa lamang din ang unang pagkakataon na nakita sa malapitan at nakausap. Aba po, swerte yan. Yung mga kaibigan ko sa kabilang bayan, may inaalagaan ding engkanto. May mabubuti na tumutulong sa mga tao. Pero hindi maiiwasan na meron ding masasama na silang nagbibigay ng sakit o kamalasan. Bakit mo pala naitanong? Biglaan naman yan. May nadinig po kasi akong usap-usapan tungkol dito, kaya napatanong na rin. Ay oo. Nabanggit nga ni Tio Hernan mo na umaarangkada na naman ang pagkapilyo ng mga engkanto. May lahi kasi na nagnanakaw ng mga pananim. Nagreklamo na nga yung tiyuhin mo dahil maraming nawawala sa kanya. Mabuti na lang at may naaani pa at nabigyan tayo. Wika ni Lolo Jimbo. Napagtanto ni Benji ang sinasabi ng tiyuhin kanina bago umalis. Napaisip tuloy ang binata kung nakikita din ba nito ang nagpakilalang tikbalang sa kanya. Upang masagot ang katanungan, pinuntahan niya ang tiyuhin sa tahanan nito. May problema ba sa bahay? Gabi na pero nasa labas ka pa, Benji. Bungad nito nang mamataan siya sa bakuran. Tiyo, tungkol po sa sinabi mo kanina na huwag pansinin kung may makita sa daan. Ano po pala yung ibig niyong sabihin? Tanong ni Benji. Ayon ba? Iilang kasi na magsasaka ang nagsasabi na may tikbalang daw na nagbabalat kayong tao tapos sumaharang sa daan. Yung kalabaw ni Mang Julian na nakakita, nawala sa sarili, tapos kinabukasan natagpuan na lang nakahandusay. Tapos si Aling Chona naman, ang sabi nakakita rin daw. Ayun, nawala sa katinuan. Wala ka na bang napansin sa daanan o? Tugon ni Tio Hernan. Napailing ang binata bilang pagsagot. Nakahinga naman ng maluwag ang tiyuhin. Hindi na ito nag-usisa pa. Hinatid na lamang siya pabalik ng tahanan. Sa paglalim ng gabi, hindi makatulog si Benji sa ingay na nagmumula sa kusina. Kaluskos ng mga kaldero at pinggan. May bakas pa ng pagtadtad sa lamesa. Nagtatalo ang isipan kung sisilipin ba o hahayaan na lamang ito. Kaya lang sa paglakas ng ingay, wala ito sa sariling tumayo para tignan. Papalapit pa lamang siya ay naaninag ang anino ng elementong tikbalang. Nakasindi lamang ang gasera sa kusina kaya't rumihistro ang anino sa dingding. Sa paghakbang, nakita ang mismong engkanto na nagluluto. Sumisipol-sipol pa habang abala sa paglalagay ng sahog sa nakasalang na kaserola. Pareho silang nagulat ng magkatinginan. Oh kaibigan, hindi ka naman nagsabi, nagulat tuloy ako. Nabulabog ko ba ang iyong pagtulog? Sa halip na sumagot, dali-daling tumakbo pabalik ng kwarto si Benji. Nagtalukbong ng kumot sabay dasal. Hindi na rin nangulit ang elemento.
Kusa itong umalis nang mapansin ang takot ng binata. Sa paglipas ng mga araw, nakalimutan ni Benji ang tungkol roon dahil naging tutok sa pag-asikaso ng sakiting lolo. Naging malubha ang kalagayan ng binti na may hahalintulad sa lantang gulay. Nangangamoy na din ito. Malala ang sugat. Nagtsatsaga sa halamang gamot na ibinibigay ng sumuring manggagamot. Ngunit sa halip na gumaling, mas lalo lamang lumalala ang sitwasyon. Hindi naman magawang lumapit sa doktor dahil walang pambayad. Si Lolo Jimbo, hindi na rin nais pang lumapit sa kahit na sinong manggagamot. Maluwag sa kalooban niya na tinatanggap na lamang ang kapalaran. Sa kabilang banda naman, nagsusumikap ang binata na makahanap ng paraan para maagapan ang kalagayan ng matanda. Nagpupunta ito sa iba't ibang albularyo, ngunit halamang gamot lamang din ang ibinibigay. Mula sa kabilang bayan, huminto si Benji sa bukirin. Tanghaling tapat na mga sandaling ito kaya't walang tao sa taniman. Dulot na matinding sikat ng araw. Sumilong ang binata sa lilim ng puno habang pinagtsatsagaan ang baong bayabas na nakuha sa dinaan ng gubat. Hindi nagtagal. Muli na namang lumitaw si Sandro. Noong una ay inakala niyang magsasaka ang lumapit. Naupo kasi ito sa kanyang likuran. Hindi na ito nag-abalang lumingon hanggang sa naisip na alokin ng makakain. Ngunit laking gulat nang muli nitong makita ang tikbalang. Aalukin mo ko ng bungang kahoy. Maraming salamat. Pero hindi ako mahilig sa ganyan. Alam mo, hindi ko galing magsayang ng oras kaya bakit hindi natin pag-usapan ang mahalagang bagay? Gusto mong gumaling si Lolo Jimbo? Pagkatiwalaan mo ko. Ako ang makakatulong at hindi ang mga albularyo na puro halamang gamot lamang ang alam. Isang kisap mata lang, gagaling ang lolo mo. Hoy, at saan ka naman pupunta? Bastos na bata. Nagsasalita pa ako Benji! Benji! Pambihira. Wika ni Sandro. Walang lingon na kumaripas si Benji. Dinig na dinig nito ang sigaw ng malaking elemento. Ngunit dahil sa takot na bumabalot, hindi naisip na lumingon. Sa tulin ng takbo ay nakarating kagad sa tahanan. Naabutan ang lolo sa kalunos-lunos na kalagayan. Sa patuloy pa na paglala ng sitwasyon ng matanda, naisip ni Benji na kumagat sa alok ni Sandro. Ilang araw pinagpasyahan hanggang sa naging buo ang desisyon. Natatakot man, ngunit desidido ng sumugal gumaling lamang ang lolo. Kaya't pagsapit ng gabi, inabangan sa likod bahay ang nilalang. Paulit-ulit niya itong tinawag hanggang sa lumitaw. Ay nako, hindi mo rin ako mahintay. Nahuli ba ako ng dating? Tanong ni Sandro. Dahan-dahang humakbang patras si Benji nang maamoy ang samyo nito. Kakaiba ang panghinang tikbalang. Ganon din ang hininga na tila may nabubulok na laman. Tungkol doon sa sinabi mong matutulungan mo si Lolo Jimbo, paano yun? Gagawin ko ang lahat basta gagaling siya. Lumaki ang pagngiti ng engkanto sa sinabi ni Benji. Parang bata pa itong napapalundag sa tuwa. Humagikgik ng humagikgik hanggang sa magsawa. Kapansin-pansin din ang pagkinang ng ginto nitong buhok. Matutupad ang kagustuhan mong gumaling ang matanda kung papayag ka sa panghabang buhay kong kondisyon. Ngayon,
Siguraduhin mong buo ang iyong pasya dahil sa oras na pumayag ka, wala nang bawian, walang sukan, walang atrasan. Kaya mag-isip ka, Benji. Babala ng elemento. Kinabahan ng binata sa sinabi nito. Ngunit alang-alang sa kalagayan ni Lolo Jimbo, lakas loob itong sumagot. Ano man ang kondisyon na gusto mo, handa akong gawin yon. Buo na ang pasya ko. Basta siguraduhin mong gagaling ng si Lolo. Wika ni Benji. Iwinasiwas ni Sandro ang naglalakihang mga kamay. Sinabayan ng pagsambit na mga katagang hindi maintindihan. Pagkatapos, lumiwanag ng husto ang ginto nitong buhok na tila sinag ng araw. Dumiretso sa kwartong kinalalagyan ni Lolo Jimbo. Matagal na tapos ang proseso. Ngunit nang sandaling nawala ang liwanag, nawala na rin ang karamdaman ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Benji na mga sandaling yun habang nakatitig sa mga binti ng lolo. Kung dati ay puno ng hindi magamot-gamot na sugat, ngunit ngayon walang ni isang galos na makikita. Mahimbing na din ang pagtulog nito at sa bawat paghinga, kaginhawaan ang hatid. Napaluha ang binata sa tuwa ngunit kagad pinutol ni Sandro upang klaruhin kung ano ang napag-usapan. Benji, nawala lang ang karamdaman ng lolo mo. Parang nakalimutan mo na ang ating kasunduan. Ngayon, oras na para talakayin ang ating kondisyon. Naging buo ang pasya mo kaya bukas magsisimula rin ang bago mong buhay. Gamitin mo ang bagay na ito sa lahat ng hakbang na gagawin. Wika ng tikbalang. Dali-dali nitong hinawakan ang gintong buhok. Sabay bunot at iniabot sa binata. Hindi kagad tinanggap ito ni Benji. Nandidiri pa itong tumitig sa gintong buhok. Hanggang sa muli itong inilapit ni Sandro sa kanya. Ano naman yung gagawin ko sa... Teka, ano gagawin ko sa gintong buhok na yan? Sandali, paano to? Teka lang! Wika ni Benji. Kagad nawala ang nilalang. Lumisan ng hindi malinaw ang bilin. Magdamag na napaisip ang binata tungkol sa buhok na iniwan. Ngunit kahit nagtataka, itinago na lamang niya ito. Nang makita ang lolo, walang mapagsidla ng tuwa nang malamang wala na ang karamdaman. Humantong pa sa puntong bilang na lamang ang araw. Ngunit ngayon, bigla na lang siyang gumaling. Sumigla ito, mas malusog kumpara sa dati. Naging usap-usapan sa mga kapitbahay sa baryo at maituturing na isang milagro. Hinayaan ni Benji na ganon ang paniwalaan ng lahat, na isang himala ang nangyari. Dahil sa totoo lang, abala ito sa pag-iisip kung ano ang gagawin sa iniwang gintong buhok ni Sandro. Gumaling nga si Lolo Jimbo, pero namang problema naman ako sa buhok na to. Anong gagawin ko dito? Ikakabit ko sa sarili kong anit? Ganon? Pinaglololo ko yata ako ng Sandro na yun eh. Bahala ka na nga dyan. Wika ni Benji. Kinalimutan ng binata ang tungkol dito sa kadahilanang napapagod lamang siya sa kakaisip kung ano ang gagawin. Subalit dumating ang puntong nasagot ang mga katanungan. Pagdating sa taniman, kung saan nagtitipon ang magsasaka para sa pananghalian, nakawala ang torong baka. Sinuwag nito ang bawat makikita. Sugatan ang iilan at may isang napuruhan. Aligaga ang lahat sa pagtawag ng manggagamot. Ngunit sa sobrang tagal ng pagdating, nilapitan ni Benji ang may malubhang kalagayan.
Wala itong ideya sa nangyari sa sarili. Napagtanto na lamang na hinawakan ang sugat at hindi nagtagal. Naghilom ito. Nagkatinginan silang dalawa ng magsasaka. Parehong nagulat sa nangyari. Bago pa man isigaw ang kanyang ginawa, pinakiusapan niya itong wag nang ipaalam sa iba. Dali-dali rin siyang umalis sa lugar. Hindi makapaniwala ngunit alam niya sa sarili na kagagawan niyo ng gintong buhok ng nilalang. Nang mga sandali kasing yun, hinawakan niya ang bulsa na pinagtataguan nito upang maiwasan ang pagkahulog ngunit iba ang nangyari. Napaisip tuloy ng napaisip si Benji hanggang sa naunawaan ang takbo ng sitwasyon. Lalo na ang kasunduan sa pagitan kay Sandro. Kung ganun, gusto ng nilalang na yun na gamitin ko ang gintong buhok para manggamot? Tanong ni Benji sa sarili. Noong una pilit umiwas sa mga tao ang binata dahil sa tinulungang magsasaka noong araw. Hindi napigilang ipagsabi. Nagpadala pa ito ng mga taong may mga karamdaman. Sa dami ng nagdagsaan sa tahanan, hinarap na lamang ng binata at binigay ang kagalingang hinahangad. Upang hindi maghinala, ipinikit niya ang mga mata. Kunwari ay merong tinatawag na santo na tutulong sa panggagamot. Ngunit sa katunayan, hindi alam ng binata ang tamang gawin. Hinawakan lamang ang bahagi ng katawan na may karamdaman. Sabay hawak naman ang gintong buhok sa kabilang kamay. Apo, ako na lolo mo. Kaisa-isang pamilya. Hindi ko alam na marunong kang manggamot. Malulubha ang kalagayan na nagpupunta rito. Pero lahat sila umuuwi na magaling na. Pati nga ako nagulat sa nangyari sa akin. Kagagawan mo rin ba yon? Sandali nga. Paano ka naman nagkaroon ng ganitong kakayahan? Kailan ba ito nagsimula? Sunod-sunod na tanong ni Lolo Jimbo. Hanggang sa pinaliwanag ni Benji ang nangyari. Mula sa pagpapakita ng nilalang, sa pagpapagaling ng kalagayan, at sa pagbigay ng gintong buhok. Nagulat naman siya sa isinagot ng matanda. Dahil imbes na magtaka, natuwa pa nga ito sa mga nalaman. Mabutit ginamit mo ang utak mo, Apo. Tama lang ang ginawa mong pagtanggap ng biyaya ng isang nilalang na katulad nun. Ang mga elementong ito, walang ibang hangad kundi pagkalooban ng gamit na walang ibang layon, kundi makatulong sa iyong kapwa. Kagaya na lamang ng gintong buhok na yan, ginagamot ang mga taong may karamdaman. Lolo, sa totoo lang natatakot ako sa bagay na ito. Paano kung malaman ng mas maraming tao yung tungkol rito? Ngayon nga na taga sa atin lang nagkakagulo pa minsan. Iho, huwag kang mangamba. Ang dapat mong isipin ay paano mas mapalinang ang paggamit ng gintong buhok na yan. Tutulungan kitang itago ang bagay na ito. Ang alam ng lahat, may likas kang kakayahan sa panggagamot. Wala silang ideya sa iyong ginagamit. Pag-uusap ng maglolo. Nagpatuloy naman sa pagtanggap si Benji ng mga pasyente. Bawat araw, nadaragdagan ang bilang ng mga ito. Siya naman sa kabilang banda, kinakabahan habang pinapangatawanan ang pagiging manggagamot. Minsan ay naiisip nito kung tama pa ba ang mga nangyayari. Wala namang naging problema kung mga pasyente ang pag-uusapan. Dahil ang kahilingan lamang ng mga ito, gumaling sila sa kani-kanilang mga karamdaman. Walang tanong-tanong, walang kahit anong pag-usisa. Habang ginagawa ito, hindi maiwasang makaagaw ng pansin, hindi lang sa mga albularyo nag-aral ng ilang taon para magampanan ng tungkulin. Meron ding mga nilalang
na nasa hanay ng angka ng tikbalang. Napansin ng binata na merong nagpapakita. Kilala niya ang presensya ni Sandro at hindi na ito nagpaparamdam sa kanya. Hanggang sa isang gabi, habang inaayos ang mga biyaya katulad ng bigas na nagsisilbing handog pasasalamat ng mga pasyente, may kaluskos itong narinig mula sa labas. Sa bakuran ay meron doong duyan. Dito niya nakita ang nakatalikod na nilalang. Inuugoy ang sarili habang sumisipol. Kinilabutan si Benji dahil sa paglipas ng bawat segundo, mas bumibigat ang presensya ng nilalang. Bago pa man siya makakilos, lumingon ito sa kanya at sa isang iglap, nasa mismong harapan na ang nilalang. Halos malula ang binata nang tignan nito ang itsura ng elemento. Wala namang pinagkaiba sa itsura ni Sandro. Mahaba rin ang buhok, ngunit may bigote. Nakabaliktad ang paa, ngunit ang ipinagkaiba ay ang mga mata. Nanlilisik ang mga ito. Walang ibang mababanaag kundi panganib. Unti-unti ring tumutulis ang mga kuko at pangil. Ikaw pala ang taong pinagkalooban ng magaling kong kapatid. Hindi ko alam kung paano kanya napapayag. Pero isa lang ang sigurado. Balang araw pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Maaaring tumutulong ka sa kapwa mo tao. Pero sa dulo nito, ikaw lang ang magdurusa. Dalawa lang ang pagpipilian mo, bata. Ibubuwis mo ang sarili mong buhay o mag-aalay ka ng iba. Wika ng elemento. Sinundan pa ito ng nakakakilabot na pagtawa. Kasabay nun ang pag-ihip ng malakas na hangin. Napapikit si Benji dahil natatangay ang mga tuyong dahon at alikabok mula sa labas. Nang muli niyang tignan ang kinalalagyan ng nilalang, wala na ito. Natapos man ang engkwentro, ngunit patuloy na gumugulo sa isipan ng binata ang sinabi ng nilalang. Matagal na ring noong huling nakausap niya si Sandro. Ngunit kahit anong pagtawag ang gawin, hindi na ito nagpakita pa. Humantong pa sa puntong gusto nang itigil ang panggagamot. Natakot ito sa banta ng elemento. Ngunit dahil sa awa, para sa mga pasyenteng naghihintay, itinuloy na lamang niya ang panggagamot. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nakausap na tikbalang ang nakaharap. Nagbalat kayo itong isang 30 anyos na may malubhang karamdaman. Nang makapasok sa silid tanggapan, inilabas nito ang tunay na anyo. Gumamit ito ng kakayahan, dahilan para maparalisa si Benji sa kinauupuan. Isa kang mangmanga. Nagpadala ka sa salita ko. Bata, nagsisimula na ang kalbaryo mo at ako mismo ang magpapataw nun. Ihanda mo na lamang ang iyong sarili para hindi ka na magulat sa mga mangyayari. Wika ng elemento. Wala sa sariling dinampot ni Benji ang matulis na gamit sa tabi. Sinaksak sa balikat nang tumalikod ang nilalang. Nagulat ito nang magawang makawala sa inilapat. Gaganti rin sana, kaso nang tangkang sasakta na ang binata, kusang nanlambot ang mga kamay. Galit na umalis ngunit nag-iwan muli ito ng banta. Hindi mapalagay si Benji sa mga nangyari. Hindi lang buhay niya ang pinagbantaan, pati na ang kay Lolo Jimbo at mga pasyente. Sunod-sunod na rin ang gabing nagpaparamdam ang nilalang. May mga malalaking aninong nanggugulo ng mga gamit sa tahanan.
Minsan pa ay tinatakot siya sa pamamagitan ng pagtangkang pagsaksak kay Lolo Jimbo. Ilang beses ding binangungot ang binata kung saan nakikita ang eksena na pinagtutulungan siyang patayin ng angka ng tikbalang. Idagdag pa ang panggugulo sa oras ng gamutan. Ilang beses nang sumalib sa mga pasyente ang nilalang. Kung wala lamang tangan ang binata, hindi niya ito mapapansin. Masyadong malakas ang taglay na kakayahan ng elemento, kaya kinakailangan ang ibayong pagmamasid sa paligid. Hanggang sa isang araw, pansamantalang inihinto ni Benji ang panggagamot. Inilaan nito ang buong oras sa paghanap kay Lolo Jimbo. Bigla na lamang itong umalis ng walang pasabi. Sa kabutihang palad ay umuwi rin, ngunit malaki na ang pinagbago. Basta na lamang humingiti kahit walang dahilan. Naging magagalitin. Ibang-iba ang kilos kumpara sa dati. Hindi ito lumalapit sa binata, saka lamang kung hindi bitbit ang gintong buhok. Nang mapansin ito ni Benji, naunawaan kagad ng binata ang nangyayari. "O ikaw, sino ka? Hindi ikaw ang lolo ko. Hindi mo ako maluloko dahil alam ko na ang totoo. Umalis ka sa katawan na yan kung ayaw mong masaktan." Wika ni Benji. Napatitig ang matanda sa kanya. Kasabay ng paglipas ng mga sandali, unti-unting namukaan ng binata ang kaharap. Ito ang nilalang na nanggugulo sa kanya. "Matagal na tayong nag-uusap, pero hindi pa ako nagpapakilala. Tawagin mo ko sa pangalang Ungas. Yan ang pangalang binigay ng kapwa ko tikbalang sa akin. At tama ka, hindi ako ang lolo mo. Ewan, wala akong ideya kung nasa ng matandang yon." "Ungas, walang pinagkaiba yung pangalan at itsura mo ah. Parehong pangit. Nasa na ang lolo ko? Ibalik mo siyang hayop ka!" "Sandali lang. Wala talaga akong alam kung nasa ng lolo mo. Gusto mo, tulungan kitang maghanap." "Bakit mo ba ginagawa to? Ano bang gusto mo talagang mangyari?" "Sa mundong ito, isa lang ang layunin ko. Ang guluhin ang taong pinagkalooban ng kapwa ko tikbalang." "Alam ba to ni Sandro? Sigurado kung susugod siya dito kapag nalaman niyang ginugulo mo ko." "Si Sandro? Labas na siya rito. Ang tungkulin niya ay maghanap ng taong pagkakatiwalaan at pagkakalooban. Ayun lang. Ano bang nasa isipan mo? Aaligid siya sa'yo. Magbabantay. Abat ang swerte mo naman, bata. Sa sandaling pumayag ka sa kasunduan ni Sandro, hindi lang kaginhawaan ang malalasap mo. Kaakibat din ito ang pagharanas ng kagipitan, kababalaghan, at syempre kamatayan. Ito ang katotohanang hindi mo matatakasan." Pag-uusap ng dalawa. Habang tumatagal, hindi na alam ng binata kung ano ang paniniwalaan. Sa ngayon ang tanging alam lamang, nasa peligro ang buhay niya. Bigla na lang ding nawala si Ungas nang mapansin ang papalapit na presensya. "Benji, may kausap ka pa bang ibang elemento maliban sa akin? Hindi ko nasabi na bawal kang makipag-usap sa ibang nilalang. Ako lang dapat ang Hindi mo rin sinabi na may kaakibat pala itong panganib. Umalis ka ng walang malinaw na bilin. Tapos lilitaw ka para sermonan ako. Sandro, marami nang nangyari magmula ng araw na binigyan mo ko nito. Sana pala, hindi na ako humiling sa katulad mo." Wika ni Benji.
Akmang itatapo na sana ng binata ang gintong buhok. Ngunit nakadikit lamang ito sa kanyang kamay. At kahit anong gawin, hindi ito natatanggal. Ang sabi ko naman sa'yo, sa oras na simulan mo, wala nang bawian, walang atrasan at walang urungan. Masyado ka pang ang bata. Madaling mabilog ang ulo sa simpleng salita. Tinakot ka lang at natakot ka naman. Pinagbantaan ka. Nangamba ka naman. Humihina ang kalooban mo. Makarinig ka lang ng kung ano mula sa iba. Benji, subukan mo kayang ilagay ang tiwala mo sa gamit. Wika ni Sandro. Natahimik ang binata. Sa narinig mula sa tikbalang, napagtanto nitong madaling mapaniwala ang sarili sa mga salita ng iba. Ibinalik nito ang tiwala sa gintong buhok nang makitang ligtas ang lolo. Dinala ito ni Ungas sa mundo ng mga tikbalang. Ngunit dahil naroon si Sandro, nagawan niya ng paraan. Nangako itong ibabalik ang matanda bukas ng tanghali. May sinusunod ding oras ang mga elemento sa pagbalik ng mga binihag na tao. Nang sumunod na araw, unti-unting nawala ang takot ng binata. Magmula sa puntong nagtiwala ng husto sa gamit, hindi na ito nakaramdam ng anumang kaba. Nagpatuloy ito sa panggagamot. May mga pagkakataon na si Ungas ang nakakaharap. Hindi lang magawang puksain dahil ayon kay Sandro, may tamang araw at oras sa pagpaslang ng ganitong klase ng nilalang. Pinagpasensyahan muna ang panggugulo ng elemento. Ngunit nang dumating ang itinakdang araw, dito sila nagkasubukan. Sa bakanting lote kung saan nagpang-abot si Benji at Ungas. Binalot na matinding presensya ang kahanginan. Nangibabaw ang banta ng panganib mula sa nilalang. Sa pagkakataong ito, kampante si Ungas. Nakuha pang pagtawanan ang binata at kung ilarawan ay isang talunan. Naghahamon ka pang bata ka. Huwag kang iiyak kapag natalo ka ha. Hindi panahon ang kaisipan mo para sa ganitong usapin. Padalos-dalos kang masyado. Kahit may gamit ka mula sa kapwa ko tikbalang, wala kang laban sa akin. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Ito ang oras ng aming kalakasan. Wika ni Ungas. Di patunayan mo na ito ang araw nyo ngayon. Magpakitang gilas ka sa akin. Malakas ka naman eh. Gusto ko ang sinasabi mo. Mas ginaganahan akong durugin ka. Pwede na rin ang ganito para mas mapabilis ang pagtapos ng paghihirap mo sa mga kamay ko. Pag-uusap ng dalawa. Unti-unting lumalaki ang hubog ng katawan ng tikbalang. Lalo ding humaba ang mga buhok. Nanlilisik ang mga mata. Tumutulis ang mga pangil at mga kuko. Kagad itong nagpakawala ng enerhiya sa hangin na dahan-dahang sumasakal sa binata. Pagkatingin, nasa likuran na si Ungas at walang pasabing nangalmot. May pagdurugo sa natamong sugat subalit walang nararamdamang sakit. Umatake ng umatake si Ungas. Kasabay ng pagkagat, pagkalmot at pagsakal. Sumasabay na rin ang puwersang inilapat sa hangin na pinipigilan siyang makahinga ng maayos. Hindi lang ito. Lumabas na din ang ibang nilalang. Nagsulputan mula sa kung saan. Ilang sandali pa nakapalibot na ang mga ito sa kanya. Naalerto si Benji dahil nakita ang ganitong eksena sa panaginip. Sabay-sabay na nagsalita ng kung anong kataga ang mga nakapalibot na engkanto. Nanlilisik ang mga mata. Mas kumakapal ng kumakapal ang mga buhok. Napapansin ni Benji
na sa paglaki at paglakas ni Ungas ay siya namang panghihina ng mga nilalang na nasa paligid ng tikbalang. Dito napagtanto ng binata na hinihigop ni Ungas ang enerhiya ng mga kasamahan niya. Nang maging ganap ang transformasyon nito bilang dambuhalang elemento, walang pasabi itong umatake. Subalit nakahanda na ang gintong buhok na nakapulupot sa kamao ni Benji. Hindi maintindihan ng binata ang nararamdaman ng mga sandaling yun. May lakas na nananalaytay sa katawan niya. Nagbago ang paningin niya. Naging kulay pula. Kasabay nito ang nag-iisang ideyang pabalik-balik sa isipan. Walang iba, kundi ang puksain ang kalabang nasa harapan. Nang sumugod si Ungas, sinalubong. Walang ibang binato kundi ang naglalagablab na kamao. Dumiretso ito sa dibdib ng elemento at tumilapon sa malayo. Nilapitan ni Benji at naabutang duguan ng nilalang. Nakasandal na lamang sa kaputol ng punong sinalpukan. Nangihina, hirap nang tumingin sa kanya. Hindi na rin nakapagsalita dahil binawian ng buhay. Dumako ang tingin ng binata sa dibdib nito. Malaki ang butas, bakas ng pagsuntok. Dahan-dahang namutla ang kulay ng balat hanggang sa kusang nadurog. Naging abo at tinangay ng hangin. Unti-unting natauhan si Benji. Hindi man kontrolado ang sarili kanina, alam pa rin naman ang nangyayari. Tama nga si Sandro. Kailangan ko lang magtiwala sa bagay na to. At para sa sinabi mo kanina, Ungas, hindi ngayon ang oras ng kalakasan mo. Dahil ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Wika ni Benji. Patapos ang sagupaan, wala nang naging bantapas sa buhay ng binata. Kaya lang piniling lumipat ng ibang lugar para sa ikatatahimik ng lahat. Humantong kasi sa puntong nakilala ang kanyang pangalan sa mga karatigbayan. Nagsidagsaan ang mga pasyente at may mga pagkakataong nag-aaway-away ang mga ito. Ayaw ng gulo ng binata kaya't nakiusap ito kay Sandro. Wala namang tutol ang nilalang. Sinuportahan niya ito sa anumang gustuhin. At sa bagong nilipatan, iba yung pag-iingat ang ginawa. Maging dito ay usap-usapan ang engkantong nanggugulo sa taniman. Hindi na niya napigilan ang sarili at naitanong ito kay Sandro. Ayon sa tikbalang, hindi ito nagmula sa kanilang angkan. Pinigilan siyang mangelam upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Natigil din naman ang usaping to kalaunan. Sa paglipas ng panahon, nagbalik loob sa panggagamot si Benji nang tumuntong sa edad na 20. Sa nakaraang mga taon, iginugol niya ang buong oras sa pag-aaral para maging ganap na manggagamot katulad ng isang albularyo. Kinilala ang pangalan ng binata sa lugar, ngunit hindi lang ito umaasa sa mga kaalaman, kundi isinasabay ang bisang taglay ng gintong buhok ng tikbalang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.